Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito discuss natin itong tatlong female pool master na lalaban dito kay Efren Bata Reyes. Ito nga sina Siming Chen, Pan Shouting at saka itong si Villarreal, no? Tatlong magagaling na female pool player at dito nga makikita natin kung paano labanan si Efren Reyes at kung paano na mistakenly underestimated itong si Efren Reyes sa kanyang tira at galing. Dito panunuorin natin at i-discuss yung mga final rock kung paano nagkaroon ng problema itong tatlong female pool master at kung paano sila tinalo ni Efren Reyes. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga sa player number 1 si Siming Chen, no, nanalo siya diyan sa rack number 4, all tong score, race to 3 yung laban dito. Mapapanood natin dito na si Siming Chen pa rin ang mag-break sa rack number 5, no, that is the last rack. Pero tingnan natin kung makagawa siya ng paraan diyan at manalo kay Efren Reyes. Pero dahil nga meron siyang isang pagkakamali na underestimate niya si Efren Reyes at nag-cause sa kanya ng matinding pagkatalo. Panoorin natin ito mga kabilyard. At dito nga sa break na yan na Siming Chen walang pumasok kaya back to table itong si Reyes. Munting pa pumasok yung ball number 5, no, pero dahil dyan nagkaroon ng pagkakataon si Reyes na makabalik dito sa table. At dito mapapansin ninyo mga kaibigan, mga kabilyard, no, pinagbigyan pa ni Reyes ng isang tira at nag-combination pa nga itong si Reyes sa 4 sa side pocket pero hindi napasok yan. Bagamat nakabalik sa table itong si Siming Chen, mukhang yan na yung huli na pagbalik ni Siming Chen sa pool na yan, no, sa table. Kaya dapat may run out na niya itong table na ito. Panoorin natin mga kabilyard. At dyan nga sa pagkakamali na yan sa kanyang pagka-misplaced, no, doon sa ball number 2, nakabalik na ulit dyan si Efren Reyes. Kaya tingnan natin kung paano tapusin ni Efren Reyes itong final rock na ito. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mga kabilyard, pinakitaan pa ng napakalupit na ball positioning ni Reyes at dito nag-concede na lang si Siming Chen at panalo dyan si Efren Bata Reyes. Kaya sundan naman natin yung pangalawang maglalaban.
At dito nga makikita natin itong laban nila Efren Reyes versus dito kay Pan Shouting. Isa rin sa pinakamagagaling na pool master ng China, no? Two-time world champion na rin ito sa female division. At dito nga nag-break si Efren Reyes sa rack number 11, race to 7 ito at all 5 ang score natin dito mga kabilyard. May pumasok dyan sa break ni Reyes kaya siya pa rin ang nasa table. Tingnan natin kung maka-break and run siya dito at umabante sa score na 5 and 5. Panoorin natin mga kabilyard. Rather panoramic view of the balls on the table. And look at that 1, or check that, the 9. Panoramic view of the balls on the table. And look at that 1, or check that, the 9. Oh, nice shot. Somehow getting... At dyan nga sa tira na yan ni Reyes, no, pauna banda yung ginawa niya dyan para makakuha siya ng position sa dos. But unfortunately, medyo lumayo, no, yung kanyang cue ball, kaya medyo humarang dito sa isang bola doon sa 5. At dito nga makikita natin, naipasok pa rin ni Reyes, no, at dalawa pa yung naipasok niya dyan. Two packet combination yung kanyang ginawa. At makita natin yung husay ni Reyes dyan sa mga karambola at combination. Ay sundan natin mga kabilyard. Brings it cross town. That brings a smattering of applause. It does, and it might just mean also a 6-4 lead for Efren Reyes here. The table looking pretty good for him. Remember the first to 7, this race to 7. Reyes pots the 5 easily in. An easy lineup for the 6 and 7 here, and this ought to do it. He just makes it look so easy, huh, Chuck? Yeah. So this, to go to the hill in the 6-4 lead here in Guangzhou. San Miguel. At dyan nga, naipasok ni Reyes yung bola. 6-5 ang score natin. Nauna na sa top of the hill itong si Efren Reyes. At makikita natin dyan, no, itong si Pan Shouting talagang very complacent sa husay ni Reyes. At bagamat napakahusay din ni Pan Shouting humahabol. Pero dito nga makikita natin yung determination ni Reyes kung paano talunin, no, itong mga ganitong klaseng player. So talagang napakatindi ng pagka-underestimated nila kay Reyes at ang akala nila ganun-ganun lang, no, yung tira nitong si Reyes. Eto, panoorin naman natin itong si Pan Shouting, siya ang magbe-break dito sa final rack. Sundan natin mga kabilyard. She needs a good break here. She needs to stay in step here with Efren. But of course, it goes back down to that lag. If it's a break and run out here for Pan, still one more opportunity for Efren. You can see how close that 1 was going down, and just catches the left jaw. At dyan nga sa break na yan, no, a very dry break. Talagang walang pakundangan yung sa kanyang pag-aalala dito sa kanyang break na yan. At hindi niya talaga expected, no, na itong si Efren Reyes ay ganon kahusay at kagaling. Dahil nga first time niyang makalaban itong si Efren Reyes. Itong si Pan Shouting, 3-time world champion na ito mga kabilyard, no? Kaya bigatin din ito. Bagamat si Efren Reyes ay meron din siyang 2-time world champion sa 9-ball at saka sa 8-ball. Pero mukhang na-underestimated dito ni Pan Shouting itong si Efren Reyes. At dito nga mapapansin natin nasa momentum itong si Reyes at nasa top of the hill na siya, race to 7. Sundan natin mga kabilyard. Especially for someone of the caliber of Efren. A lot of the balls right there at the mouth of the pocket. This is going to be elementary stuff here for the magician. But make no mistake about it, Chuck. He went through a lot just to get through this win. Oh, absolutely. I mean, 7-5, nothing for Pong to be ashamed of at all. And she'll have another kick at the can.
zoom in can do something with Efren. So At dito na nga makikita natin, no, last ball na si Reyes. Mukhang alam na this, sabi nga ng marami, panalo na si Reyes dito. At makikita natin at re-reviewin natin ulit mga kabilyard kung paano nag-complacent, no, itong si Pan Shouting sa dalawang rack. Dahil doon talagang natambakan si Pan Shouting, bagamat nakahabol siya, pero naunahan siya ni Efren Reyes doon sa dalawang rack na yon. Kaya dito mga kaibigan, mga kabilyard, panoorin naman natin kung paano challenge ni Pan Shouting itong si Efren Reyes. relatively young in her career. At dito nga sa rack na ito mga kabilyard, no, nag-push si Pan Shouting at challenge niya dito sa napaka-hirap na tira na ito, long shot ito. Pero tingnan ninyo kung paano ginawa ng tira ni Reyes. At dito nga medyo pinanipis niya ng konti para magkarambola doon sa sais. At yun nga, naipasok niya yung uno at dahil dyan, nakakuha siya ng magandang momentum. Dito sa pangalawang pagkakataon naman, nag-push pa rin si Pan Shouting, no? Challenge na naman ni Pan Shouting itong si Efren Reyes sa mga magic shot or trick shot. Kaya sundan natin kung paano binigo ni Efren Reyes yung expectation niya at na-underestimate niya dito si Efren Reyes. Panoorin natin mga kabilyard. Once again, the push is given to the player who is on the table. No shot was dropped. And look at this. God damn. At dyan nga, nakita natin kung paano pinalusot ni Reyes yung 9. Walang magawa dyan si Pan Shouting, kaya dyan makikita natin na talagang super underestimated siya, no, ni Pan Shouting itong si Efren Reyes. Sa pangatlong pagkakataon, dito naman si Villarreal ang makikipagdigma dito kay Reyes, no? At dito nga mukhang nakakita ng magandang tira si Villarreal at mapansin niyo last ball siya dito sa rack number 10. At dito makikita natin nagmintis dyan si Villarreal at medyo alanganin ang 9, pero tingnan natin kung paano ginawa ng paraan niya ni Reyes. Sundan natin mga kabilyard. Swerte. At dito nga mukhang china-challenge ni Villarreal itong si Efren Reyes sa mga play safe, no? Tingnan natin yung sagot ni Efren Reyes dito. Mukhang ina-underestimate talaga nitong si Vivian itong si Efren Reyes. At alam naman natin na si Reyes ay isa sa pinakamagagaling at hari sa mga kick shot, no? Panoorin natin yung counter safety ni Reyes dito. Dito nga hindi makapaniwala si Villarreal sa nakita niya na yan. Humarang pa yung 6, no, kontra doon sa 3. Dito mukhang magtuturel kick shot itong si Villarreal. Tingnan natin kung mapatamaan niya itong counter safety ni Efren Reyes.
At dito nga mukhang tinamaan pa niya yung 6 kaya foul yan. Ball in hand advantage ngayon dito kay Efren Reyes. Diyan natin makikita no yung pagkaka-underestimate dito kay Efren Reyes. At dito nga dahil diyan mukhang mararan out ni Reyes itong rack na ito. Panoorin natin mga kabilyard. You're human. Now, if you leave me more like this, I can win. At dito mukhang nakakuha ng magandang tiyempo si Villarreal at yun, nakapunto siya dyan, no? Dahil doon sa pagkakamali ni Reyes na yon, 7-6 ang score, lamang pa rin itong si Reyes ng isang puntos. At si Reyes naman ang nag-break dito, may pumasok dito sa corner pocket. At meron ba siyang available shot dito sa next object ball? Tingnan natin, mukhang wala. Panoorin natin yung discarded dito ni Reyes. At dito nga mukhang inilayo ni Reyes itong object ball, no, itong dos. At mapapansin ninyo mukhang mahirap ito para kay Villarreal at may balak siya na pinahan, no, at ipasok doon sa corner pocket. Unfortunately, hindi ito tinamaan at pumunta dito na ilayo, nakapag play safe pa itong si Villarreal pero open ng konti dito kay Reyes. Tingnan natin yung discarded dito ni Reyes. Lucky.
At dahil nga doon sa magandang tira na yon, nakakuha ng position si Reyes para isang karambola. At yun nga, naipasok niya itong 9, pasok yan. At dito mukhang na-underestimated na naman si Reyes. Panalo dyan si Reyes, no? At nasa top of the hill na siya. 8-6 ang score at si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa final rock. Dahil nga race to 9 lang ito mga kabilyard at ito muntik pang may scratch si Reyes. Buti na lang may pumasok na isang bola, no? Medyo mahirap yung position ng cue ball. Tingnan natin kung anong diskarte dito ni Reyes. Oh, that was no good. One more time. Why are you so mean? At dito nga mukhang na-underestimate talaga nitong si Vivian Villarreal, itong si Efren Reyes, lalo na sa mga counter safety shot, no? At nasabihan pa ngang, why you are so mean, sabi niya kay Efren Reyes. At dito nag-failed si Villarreal na matamaan niya yung sa ace, kaya nag-ball in hand advantage ngayon si Reyes. At dito mukhang alam na ito kasi nga 8-6 ang score natin, lamang si Reyes at naka-ball in hand advantage pa. Kaya tingnan natin mga kabilyard, dahil sa sobrang confident nitong 4-time world champion na si Vivian Villarreal, mukhang in-underestimate niya talaga itong husay ni Reyes. Sundan natin hanggang sa huli. At dyan nga mukhang tutok na itong 9 at ito mukhang nag-concede na itong si Villarreal at nag-accept defeat na siya dahil sa posisyon ng bola na yon. Congratulations Efren Reyes, see you on my next video. Tataka nga ako kung bakit paano nangyari yun, yung ganong tira. So siya lang nakagawa talaga nun, kaya tinawag siyang The Magician. The Magician.